go! Woo! Iwan mo na. Naiwan mo na si Toro, Marcel. Balikan ko na lang kasi yun ang nag-iiba ng direksyon. Susunod yung karamihan. Oh, let's go! Sir. Kining Tatang the Barker. Yun. Si JC, si Ranico. So, ang pagbabalik ni Grandia. Ayan, pinaayos na ni Bay. Good morning mga kasilo, mayang buntag sa tanan, tibuok kalibutan. Kumusta po ang tanan? Kumusta po kayo lahat dyan mga kasilo? At ako'y nandito po kayo ngayon sa kubo mga kasilo. At nagpapahinga muna ako. Habang nagpapahinga ako dito mga kasilo dahil galing tayo na umikot sa mga alaga natin. Inano ko na yung mga kalabaw. Hindi ko pa pinaswimming kasi hindi pa naman mainit. At yung mga baka na ilipat ko na rin. So ayan, update ko lang po kayo mga kasilo dun sa ating latest vlog, na kung may nakakapansin dun sa ating video na malabo yung aking boses. Yun nga to, dahil po yun sa pasensya na po pala sa inyo dahil po yun sa GoPro, sa ating ginamit na GoPro, dahil nasira po kasi yung aking GoPro. Pinagawa ko sa gumagawa as technician. Off na natin kasi nanonood ako nito ng ng video sa settings ng GoPro, kung tamang settings. Kasi yung gumagawa ng GoPro natin, na-reset niya yung settings sa GoPro noon. So yun nga, hindi ko alam na na-reset pala, kaya pala nawawala yung boses ko pag edit ko. So pasensya na po doon. Ngayon po ay nanood po ako, ginaya ko yung pinapanood ko, in-apply ko sa GoPro na ginagamit ko na ngayon. Ito, hindi ko alam kung okay na ito yung settings niya. So yun, ikwento ko na rin po sa inyo kaunti lang na wala po tayong ganong vlog, wala po kayong makitang action dito or activities sa pagbubukid, dahil nagpapahinga po ako kasi mga kasilo, ako'y may dinaramdam. Shoutout po kay Kuya Victor Legaspi, parehas po tayo ng dinaramdam ngayon. May ubo at sipon. Dahil po nagka-sipon at ubo ako, nag-umpisa po ito nung yung latest vlog natin na nagbayanihan po kami. Sumali po ako sa bayanihan, kasama ko yung mga association, mga farmers, at tinulungan ko po silang i-repair yung kubo or budiga na lagayan ng mga gamit, mga tools. Na-assign po or nandun ako nakababad sa taas. Ako po yung taga-install ng yero, dahil ako'y medyo bata-bata at ako rin ay medyo may experience na pagpupukpok pupukpok ng pako, paglalagay ng yero. Kaya tirik yung araw noon. Puspusan yung aming gawa noon, dahil hinabol namin mga kasilo yung oras na matapos ng half day, dahil marami sa amin na may mga iba pang ginagawa tulad ko na may mga alaga pa. So kinuha namin ng half day. Kaya hindi na ako bumaba dun sa taas, dire-diretso na ako dun gumawa. Kaya mainit, nababad ako dun sa araw dun sa taas. So pagdating ko dito sa bukid mga kasilo, hindi ko naman expect na biglang ambon, biglang umulan. So naabutan tayo habang nagpapastol ako ng kambing noon. Kaya kinagabihan noon ay nag-uumpisa na nangati yung aking lalamunan. Tapos masikip na yung aking ilong, masakit na yung aking lalamunan. Kaya yun, nag-uumpisa noon. Kaya nagpahinga muna ako, nagpa-assist muna ako ni Mrs. doon sa mga pagkabantay ng ating mga alaga. Kasama nga si CJ noon nung araw na yon. Yun, shoutout kay Kuya Victor. Yan, ang ginawa ko lang po Kuya Victor ay uminom lang ako ng maligamgam na tubig na may kalamansi. Haluan ko ng oregano at bawang kaunti. Yun. Hindi ako uminom ng gamot. Ano lang, natural lang ang ininom.
So pinagpahinga ko muna, rest muna yung aking katawan dahil sumakit po ang aking katawan noon. Siguro nga doon sa puspusan yung ano sa taas, sa pukpok, tapos naulanan nung kinapunan. Ininda ko yon. So nagpamassage ako. Yun, nagpahilot ba? Dahil umatake na naman yung mga lamig sa katawan. So ayun, hindi pa ako gaano naka-recover. May ano pa. So, nakaligo na ako pero may ubot sipon pa. Yan ang aking ano ngayon. Kaya wala akong, hindi mo na ako ano sa mga gawain dyan sa bukid. O ano lang naman, mag-ano naman yung pagpapastol, babantay lang naman. Kaya bumuhos yung ulan, ay tumakbo ako dito sa kubo para sumilong muna. So, marami ding thank you din kay Apong Gino. Maraming nalangin na umulan talaga masulo dahil yun, problema yung mga tao dito sa palay nila. Dahil naabutan ng tagtuyot nga. So, nasusunog ng iba, wala pang bunga, sunog na. So buti na lang ay kahit pa paano may ulan na kahit hindi malakas, at least nakasipsip yung palay. Ang sa akin nga, naabutan nga ng tagtuyot. Mayroon pang ibang bunga na hindi na pa nakalabas. Naabutan ng tagtuyot pero kahit pa paano, inulan, nakasipsip sila ng tubig ngayon dahil yung sapa nga, nung nakarang vlog natin, tuyo. So ngayon, nagkaroon ng kaunting tubig dahil kanina madaling araw, may ulan siya pero hindi kalakasan. Pero kahit pa paano, okay na yon dahil nakasipsip na yung ating mga tanim, lalo na yung mga kabarangay ko dito. Namumroblema sa patubig nga. Kaya wala kaming irrigation pa sa ngayon. So kasama sa aking pinaplano yan dahil sa serbisyo tayo. Yan ang aking ni-request sa LGU habang nandito pa ako sa serbisyo. Yan. Kaya wala po itong kaliwat kanan din yung aking mga silong ngayon. Inaatinan na meeting, seminar dahil agriculture yung medyo ngayon, maraming trabaho. So yun. So di ko alam itong video na ito mga silo ay pupwede na or okay na or quality na. Yan. So ngayong araw ay sana mapagawa ko yung tricycle kasi kinontak ko yung si JC. Pinapapuntahan ko sa mekaniko. Doon na sa bahay gagawin. So, nag-order na ako ng pyesa dahil may papalitan na pyesa doon sa ating Grandia dahil malapit na magamit yon para doon sa ating anihan. Service sa mga tao, service sa ating tracer kung saan dalhin. At yung triplets, update doon sa triplets doon sa kabila mga sulo. Kukunin ko yon, i-pull out ko. Tapos papalitan ko na lang ng panibagong buntis para hindi makakasta yung native doon. Iniiwasan ko na makakasta yung native. Si Toro lang talaga ang breeder. Dahil yun nga, sa mga naguguluhan, nagtatanong dyan bakit nilalagyan ko ng kambing doon si Kuya Riboy. Dahil yung area po niya mga sulo ay doon nagkakandak ng exam yung mga TESDA ba, nag-aaral ng TESDA doon po sa lugar ni Kuya Riboy. So kailangan may makita doon na kambing or kasi kasama sa kanilang subject. Yan. So nang kiusap si Kuya Riboy sa akin na lagyan ng kambing doon. So wala namang problema sa akin. Nilagyan ko. So yun na lang. Dahil nag-chat nga sa akin si Kuya Riboy noon na ipapakuha yung isang bisiro doon dahil lumalakas na yung pagdidi nila. So nakukulangan na yung gatas na nanay. Nasasaktan na yung nanay. So kukunin ko nga sana. Pero kaso naudlot dahil iyak siya ng iyak. So binalik ko na lang. So ako ng paraan. Nakaisip ko ng paraan. Kunin ko na lang. Dalhin ko dito. Dahil alagaan ko naman yung nanay sa inject, pampagatas at vitamins. At sa pwesto dito sa area, maraming makain. Kapag i-out ko sila, ipalabas, ipagala, maraming makain. So sana kung talagang kailangan na talagang i-pull out mga kaswelo or i-hand feed na padidiin sa bote,
yun, gagawin natin. Pero kung meron pang paraan, yun lang muna. Kasi kapag tatlo ang aming pinapadidi, malakas ang konsumo nila sa gatas. Gastarol sila. Pero kung talagang kailangan na, kahit nagagastuhan kami sa gatas, okay lang. Pero kung ma-sustain pa, so hayaan ko lang muna sila, sa nanay lang muna dididi. Nakikita ko, pinagmamasdan ko sila. Kapon pumunta ako. Nakakadidi naman. Kaso lang yung isa, merong isa sa kanila na maghihintay na matapos yung isa. Kaya yun. May makatimang yung lalamunan. Yun, bali po yun muna ang update. Medyo mahaba na yung aking kwento. Yun lang. Dahil wala pa tayong activity na medyo mabigat. Piniprepare ko na rin yung aking katawan dahil malapit na yung anihan. So mababatak na naman yung mga muscle. So yun, ang ginawa ko lang ngayon, nag-vitamins ako, vitamins yun, tapos pahinga, tamang tulog. Excuse me. Ayun, para gising na maaga, ko yung mga alaga, mga ikutan ko. Yan, kumati na naman. Kailangan na naman akong minom ng maligamgam na tubig. Ano ba yung kalamansi? Yung lamang po. Sorry. Kining Tatang the Barker. Yun. Si JC, si Ranico. Ano? Yan ang sakit ng barako. Ano kayang sakit? Yun. Ano diferensya? Baluktot ang langis. Magandang tanghali mga kaswelo. So, ang pagbabalik ni Grandia. Ayan, pinaayos na libay. Magagamit na namin. Wala. So, ngayon po pala, pupunta kami sa farm ni Kuya Rayboy. Para yung mga kambing, lilipat na namin. Diyan, dito na po kami sa farm ni Kuya Rayboy. Ilipat na po namin yung mga kambing. Pero papalitan mo, paano pa? Papalitan natin ng buntis na. Yan yung triplets. Ay, kaliit nito. Ano pa? Oh, maliit yung isa. May lubid ka yan. Hello. Nalipat tayo sa dati mong pwesto para makakain kayo ng marami. Ne? Sa Plaridel, may iwan. May iwan na naman ako dito sa Ayan po mga swelo. Bit-bit na po namin yung nanganak ng triplets sa kabilang area. Ayun o. Dala namin yung triplets at yung ina, siyempre. Ibalik na namin sa dating lugar at maligayang pagbabalik po sa aming service na si Grandia. Ayun o, dalala namin. Pinagawa ko na. So, malapit na rin itong magamit sa parating na anihan. Kaya na-kondisyon ko na rin siyempre para may service yung mga tao natin. So ayan, palitan ko na lang dito. Ayan o. Go! So ayan po mga kaswilo. Sino ang una nakadidi? Yung dalawang brown di ba? Tama-tama lang, sakto lang. Hayaan na lang muna natin. yung puti, no? Kasi yung puti po yung pinaka number 1 nila o pinakamalaki, pero yung dalawang brown ang nakauna, nakadidi yan. So ayan po mga kaswilo. Iwanan ko muna si Mrs. dito para mabantayan sila.
Kasi ang mangyayari, pupunta ako doon sa kambingan, ilabas ko sila lahat at dadalhin ko dito sila lahat para sama-sama sila, para hindi ko nahilahin ito papunta doon kasi malayo, ayun, no? Doon, malayo doon. Kaya dalhin ko yung karamihan para hindi na tayo mahirapan magpasama siya o yung hihilahin niya, hilahin to, ano. Okay, so nakabalik na siya sa dati niyang lugar. O gustong gusto niya dito kasi ang daming damo. So ay tinan niyo po yung triplets, malakas naman po sila mga sulo. Yan, ang kinakailangan lang talaga i-pull out yung isa, yun, obligado natin kunin, pero sa ngayon muna, hayaan na, mas maganda kapag sumusunod sila. So sundan mo ko, sunod ka rin. So kung sasama sila, di mas maganda. Di dyan lang muna yan. Babalik pa ako. Okay. Yan po mga sula, yan ang activity natin ngayon. O ma-share ko sa inyo na ano na yung tricycle. Okay na. Ngayon, kukunin ko na si Daniel, ang aking ipalit. Si Daniel, dalhin natin sa farm sa Quarry Boy. Yes. So ayan na. Diyan na lang. Antabayanan mo lang sila kasi baka may aso dyan na gala. Ano yung triplets. Ayos, punta muna ako doon sa mga kasilos sa kambingan para idalhin ko lahat sila dito. Tapos ulihin si Daniel, madali lang isakay. Doon na si Daniel manganak kasi buntis siya. Doon na siya hanggang manganak siya. Yes. Yan, nandito na tayo mga kasilo. At itinali ko na si Daniel para dire-diretso na mamaya. So buksan na natin dahil nakadungaw na sila, gusto na nilang lumabas para kumain, mag-food trip. Oh, dali. Huwag mo ilahin. Uy! 1, 2, 3. Let's go! Sige na, let's go! Let's go! Follow the leader. Woo! Let's go! Woo! Iwan mo na. Naiwan mo na si Toro, Marcel. Balikan ko na lang kasi yun ang nag-iiba ng direksyon. Susunod yung karamihan. Oh. Let's go! Dito. Punta natin yung triplets. Oo, matik. Talon. Woo! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Woo! Pak! Oh, yung maliit. Yung maliit. Loko. Nakakatawa naman mga kasilo. Yung mga maliliit ay malakas na rin. Ayun, oh. Ayos. Oh, nandyan sila ni Mrs. Ilahin ko lang sila. Di ba walang kahirap-hirap mga kasilo? Oo, dito na sila para magtagpo sila. Oo. Kilala yan. Tapos si Daniel dito ko na rin itali hanggang mamayang hapon para pag uwi namin dali na namin si Daniel. Oh. Ang pagtatagpo. Loko, kiss mo na sila. Oh. Uy, kumusta anak ka? Ay ni. Lune anak. May kaanak kong triplets ka rin. Si Daniel atin. Si Daniel, dito lang si Daniel. Yan. Yan, takbo sila. Tali ko lang si Daniel. Okay. Na-deliver ko na. Sumama na lahat mga kasulo yung mga bisiro natin. Yan. Kunin mo yun doon, Soy. Oh. So yan po mga suelo. Si Daniel nandito sa tabing ano lang. Mamaya pagka uwi namin sa hapon, diretso na sakay siya sa tricycle para i-deliver doon sa kabilang area. Marami naman makain dito. Para hindi na ako gagas. Balik-balik pa, gastaro sa gasolina yung barako natin, Grandia.
So dito lang kami ni Mrs. Magbabantay. Tapos si Mrs. muna magbantay mamaya kapag oras na sa pigpastol ng kalabaw at baka. So yan lang ang aming update ngayon mga kasulo sa bukid. Napagawa yung randiya natin. At ayun, naiuwi ko na sa dating lugar yung sa nating kambing na nanganak ng triplets. At i-deliver mamaya si Daniel doon sa kabila. So ayan lang po muna sa ngayon ang update. At di ko po alam din kung itong video natin or record natin ngayon, yung episode natin ngayon po mga kasulo, kung okay na ba talaga ito. Dahil nagka-diferensya nga nung nakaraang latest vlog natin, yung nakaraan. May diferensya. Sige. Yan lang po muna. Yan ang ating mga kambing. Malulusog. So ito alagaan ko to ng monthly siya, mag-i-inject siya ng pampagatas para may ano siya, may ma-sustain siya sa tatlo niyang baby. Oo, ayan o, malulusog naman sila. Doon walang makain doon. Dito ayan, halimbawa ganyan, nasa pastulan sila, makakakain sila. Hindi na kayo gaano gastarol sa gatas, di ba po? Tsaka makakatipid po kami noon mga kasulo sa gatas, kasi kung tatlo ang aming padidiin na po. Sabagay si Petra malapit na rin yung iuwi namin sa bukid, kasi marunong na siyang kumain, malakas na siyang kumain ng kambing, damo. Kasi yung gatas po nila na pinapadidi ko, hinahaluan ko ng King Vita Plus at saka konting asin, tapos minimix ko para makadidi din sila, may vitamins. So yun lamang, share ko lang po. Ayan ang ating mga alaga. Si Mrs. Yung tatlo na naligaw, so kaya inano niya, malayo din makuha sa camera natin. Ayan, pinapunta niya dito. Sige, pupunta naman yan. Okay, so dito lang muna kami dahil oras natin ay alauna pa, ay mag alas 2. Sige, kain lang sila dito ng kain. Parang mga duguan itong mga kambing natin mga sulod, duguan yung mga nguso, puro marurumi yung nguso kasi sa kakadilat ng molasses yan. Nakakatulong din yung molasses mga sulod sa pagano niya, sa ganado na kumain at ganado din uminom ng tubig. Yung molasses maganda rin, nakakatulong din siya sa kambing natin. May halong asin at vitamins yan. Okay, thank you at naibiyahe ko na. Ayan no, nakakain na siya ng marami nito. Doon limitado yung kapagkain niya, kasi yun lang, kung anong ibigay yun lang makain. Pero dito bukod pa sa binibigay natin, makakain pa nila ng yung gusto nila. Ayan o, okay dito ano no. Si Daniel yung aking ipalit. Ayan si Daniel, buntis na rin yan, so hindi na siya makastahan, no? Hindi na siya magpapakasta, hindi na siya mahaluan ng native. Ayos. Kain na kayo, kay kapag lagi pong busog siya mga kasulo, malamang maano din yung gatas niya, kasi yung kambing kapag gutom, may minsan yung iba hindi na nagpadidi, kahit maliliit pa yung kanyang anak, ayaw na niya magpadidi, gawa ng nasasaktan na dahil wala nang mahuthot na gatas dahil nga kulang sa pagkain. So ayan ang matinding challenge sa pagkakambing. Nung una wala pa tayong kaalam-alam, pero ngayon meron kahit paano, may kaunti na nalalaman. Ayan, pabantayan muna natin to. Okay. Kaya po mga silo, hapon na. Anong oras na? 4:30 o alas 5 na? Alas 4 na. Alas 4:43 na. Mag-alas 5 na, no? So unti-unti na po namin pinapauwi mga kasilo yung aming mga kambing.
So yung iba, ayan, nandyan sa. Pero malapit na, nandyan na lang yung kubo natin. So ang daming ano dito mga silo, ang daming chikiting. 9 sila. 9 piraso ano. So triplets, so 3. Tapos anak ni native, 4. Tapos ito 3, di 7. Tapos meron pang isa doon, 8. Nasaan na yung iba? Yung dalawang kapatid. Kapatid ni Ella. 11, ay 10. 9, 10. 10. Kasama na ito. 10. Oo, medyo ano na ito. Oo, 10 piraso. Ang dami. Daming blessing mga kasulo. Ang daming kapalit nila ni Daniela nung nawala natin. So ayan, daming chikiting oh. Bantay tayo pa. Kaya todo bantay kami ni Mrs. Yan. Salamat din ako ni Mrs. dahil palaban din siya sa mga sagubat. Sumusuong-suong din siya sa gubat kasi sinusundan niya. Kasi siya ang sumunod kanina dahil nag-ano ako sa baka, 2 baka at 2 kalabaw natin. Nilipat-lipat ko. So siya ang nakatoka kapag wala ko. Siya ang sumusunod-sunod sa kambing natin kahit saan sila. Safety naman si Mrs. kasi nakasunod si Mrs. So yung safety na yung kanyang daanan dahil dinaanan na ng mga kambing natin. Oh, ayan oh, daming chikiting. Yan oh, sa 2, 3, 4. Tapos yung triplets, 7. Tapos native, 8. Nasaan yung iba? Basta na po yung mga maliliit dito, yung dumididi. Ay 10 dito sa bukid, 10 ang dumididi. Tapos meron pa sa bahay 2. So 12 na piraso yung mga chikiting. Si Petra at si Ella. Ayan o. Nakakatuwa sila tingnan mga silo. Napaka ano na yung ating alaga. Nakakatuwa tingnan ba? Uy! Palay! Andun na sila. Andun sila sa palay. Hoy, huwag mo bawasan yung palay natin. Okay? Turo. Si Turo po mga silo. Ginastahan na naman niya. Yung may anak na dumididi, kinastahan naman niya, yan nililigawan, pero natamaan na to kanina. So may tendency na mabubuntis na naman yun. Yun, si itim, buntis na rin yan. Yung pula, buntis na rin yan. Kahit may dumididi, oy, wag dyan! Uy, wag yung ating palay. Ayaw. Si Daniela, Daniela naman, yung nanay ni Daniela, malapit na rin yan magpapakasta uli. Uy, wag yan! Uy, wag yan tao ng ating palay. Ng ating palay, sa area to ito, mga sulo. Ayan, yung 2 baka nandun na. Nandun sa taas ng ating palayan. Okay na. So, uy, kulit mo. Wag yan. Wag yan, nak. May palay natin yan. Yung lang, darak yung sa inyo pag napagiling natin. So, yun na, yan mga silo, nakakatuwa silang tingnan yun, no? Yung maliit yan, si Mrs. Ayos, pauwi na sila mga silo. Pero yung nanguna, yung triplets, yung kinuha natin, loko ka, dito na uwi na. So ang naunang umuwi sa kubo mga silo, yung bagong pull out natin, yung anak ng triplets, yun. Na-miss niya yung kubo niya, yung dati niya pwesto. So double purpose yung dito mga silo, yung palay natin kapag kung sakasakali makapag-ani na tayo, tapos makapagpagiling tayo or makapagpakiskis ng palay. So yung magiging darak noon ay sa kambing lahat yung ati ipapakain, tsaka sa kalabaw natin baka kumakain lahat sila yan ng darak. So hindi na tayo bibili yun. Tapos yung mga dayami pa, kahit darating man ng El Nino mga swilo, so pa rin makasustain ko pa rin yung pagkain nito. Lawak naman kasi ng din eh. Yung iba kumakain pa, yung iba ayun, pinawi na ni Mrs. Umuwi na. So bali yan po ang update. Si Daniel nandun naghihintay sa tricycle, tinali ko para pag akyat namin dire-diretso na. Doon na si Daniel paanakin sa farm ni Kuya Riboy. Ayos.
Awin ko na dito kay baka babalik sa ano mga kilo. Palay. Bawasan yung ating palay. Mamaya na lang, pauwiin mo naman namin. Oh, yan na ulan. Uli na. Yan na, parating na yung ulan. Buti na lang umuulan para makatikim yung ating palay. So ito yung dalawa mga kasulo. Malaki na sila. Nakasurvive to. Yun yung dalawa. Yan po ang nadali ng aso. Muntika na pala. Minudmud na or nilapa na yung dalawa, pero naabutan natin, kaya survive sila, hindi sila nadali. Yan o, yung kanilang nanay. Bilis na, kaya na ng ulan. Ako, naulan na naman tayo nito. Takbo na, takbo, tara, go, takbo na, kaya ulan na. Sino tayo? Si Mrs. nauna na sa kubo mga silo. Takbo. Pastor. Ayan ang ulan. Kung hindi umulan, hindi kaya si pagtakbuhan ha. Hindi na. Ayan na soy. Ulan na soy. Nagmoist. Ayan na mga sulo ha. Ayan na. Pauwi na sila. Please. Mabasa na ako. Hindi pa naman tayo naka-recover pa. Gaano? Bilis. Pasok. Sige. Pasok. Ayan ating triples oh. Uy, wag. Nakasumpong si Toro kasi nakakasta eh. Pasok. Yung bagong ating membro. Bagong ano. May tubig dyan kung gusto nyo uminom. Wow! Oo. Ayan sila mga sulo. Hoy, wag mo lang kastahan. Ayan sila, nakauwi na sila lahat. Yan po, ganito ginagawa ko mga sulo. Kanina ko pa ginagawa to noong nandun sila sa pastulan. Tinatanggal ko ay binubuhat ko siya yung pinakamalakas dumidi para makadidi yung ayan o, yung dalawang brown. So ayan. Ayan po. Yan ang aking strategy para ma-survive ko sila. Lagi ko malakas naman yung gatas na nanay. So ayan o, saka mabait ni nanay po mga sulo. Pinapadidi niya parehas yung tatlo. Kahit binubuhat-buhat ko to. Ito yung pinaka ano eh, nangaagaw eh. So kanina pinapitik-pitik ko yung mga brown. Tapos binubuhat-buhat ko ito. Katulad niya no, na dire-diretso yung kanilang pagdidi. Oo. So every 1 month o kada isang buwan mga sulo, yan ang aking alagaan ng pampagatas, vitamins, yan, pati sinitive, yan kasama yan sa linyada sa pag-i-inject ko. Di bali doon si nanay ni Daniela kasi dalawa lang kanyang ano, pinapadidi at saka malakas yung gatas niya. Oo, yun. Mali yan po muna yung update. Si Toro, tinali ko kasi nagwawala siya. Kapag nakakasta talaga siya, nagluloko. Oh. Tapos, itong mga may anak, tatlo naman yan po mga sulo yung kwarto. Ito may mga anak na maliliit, tig-isa sila dyan. So, bago natin iwan, secure ko muna sila, tig-isang kwarto sila. Maliban na lang din sa mga malalaki. Yan, marunong na sila. Yan. Yung nanay niya, nakakastahan na. Tapos yung pula din, nakakastahan na rin. Yun. So marunong na sila kasi malalaki na sila. So ito lang ang ating i-secure yung mga maliit, mga chikiting. Ayan o, maliit. Sige, Bira, habang nandito sa akin yung siga. Ito yung siga eh. So ayan po mga sila, pauwi na po kami. At yan, yung tatlong may mga anak na chikiting maliliit pa, may triplets yun. Nakadidi na sila lahat. So ito, wala nang problema to. Okay na. So yung mga malalaki, dyan lang kayo sa ano ha. Tara. Ikaw tali ka muna, nagwawala ka.
Andito tayo sa Diverson Road. Andun yung ating Grandia nakaparada. Andito si Daniel. Oo. So, ayan po, isakay na namin si Daniel. Dali na namin dun sa kabilang area. So, hanggang dito na lang po ang aming simpleng vlog ngayong araw ng Martes. So, kita-kita tayo sa aking next upload. Ayan, magandang hapon. Peace! Paalam!